Sa puntong ito, makakausap po natin sa telepono si Lieutenant Colonel Ramon Zagalan, tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Colonel Zagalan, magandang hapon po. Susan, magandang hapon at sa mga nagsusubaybay ng programa, magandang hapon. Oo. Sa ngayon po, kasi may mga lumabas sa pahayagan na sinasabi na kung bakit posible daw dahil doon sa, yung sa mga miyembro ng barangay na siyang tagapangalaga ng kaayusan. Ano ho yung lumalabas ngayon na mga posibleng motibo dito ho sa nangyaring ito? Nakikita natin na yung assessment ng ating ground commander na posibleng yung miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team ang target nila. At nadamay lamang itong iba. Pero hindi pa inconclusive. Sa ngayon, nag-iimbestiga ang Philippine National Police. At saka lang natin malalaman upon matapos ang investigation ng Philippine National Police kung ano yung tunay na kadahilanan. Bakit po doon sa motibo yung sinasabi niyo, posibleng yung Barangay Peacekeeping Action Team ang magiging target po nitong mga miyembro ng Abu Sayyaf? Ano ho ba ang nagiging hadlang ba itong mga miyembro ng BIPAT para doon sa kanilang masasamang layunin o intensyon doon sa lugar? Well, yun nga, no, doon sa sakya, yung 10 BIPAT members doon. At ang BIPAT ay kasama natin, no, sa pag-i-ensure ng peace and security sa area to ensure na magkaroon ng katahimikan conducive for development, no. So nakikita doon na posibleng yan ang hadlang sa Abu Sayyaf sa kanilang mga balake, no. Kaya siguro yun ang naging target nila kasi ang BIPAT ay sumusuporta peace initiative ng ating gobyerno. Okay. Kumusta ho yung mga residente doon na malapit ho doon sa lugar na pinangyarihan? Paano ho ang kanilang seguridad sa mga oras na ito? Well, syempre, itong pangyayari na ito ay naapektuhan ng community kaya kagad-kagad na naging priority ang ating pursuit operation laban sa mga itong krimen na ito. At importante na we are gaining headway sa makapagkuha ng suporta ng community. Oo. Ang isang i-renounce. Colonel, sige po. I-announce po yung Sayyaf at itong pangyayari nito hindi dapat natin palampasin para hindi mawala ang tiwala ng mga kababayan natin. Ang nakakalungkot dito, Colonel, kasi nangyari ho ito kahapon mismo kung saan nagtapos po ang Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim. Yun na, doon natin nakikita yung terroristic nature nitong Abu Sayyaf, no? Hindi lang nirespeto ang either babae, matanda, bata, civilian or yung festivities ng Islam na itong pagtatapos ng Ramadan. So talagang pinakikita nila ang kanilang terroristic nature. Doon sa ginagawa po bang investigasyon, Colonel Zagalan, may mga nakausap po bang mga witness na mga pwedeng magsabi kung paano bago ginawa ho ng mga Abu Sayyaf yung pananambang, may mga sinabi ho ba? Well, ayon sa ating ground units doon, pinamumunuan ni Brigadier General Martin Pito, na-identify yung dalawang Abu Sayyaf leader na namuno nitong pag-atake na to, na si Indang Susukan at si BPC. At yung ating Philippine National Police ay kumukuha rin ng mga ebidensya para makakuha pa ng mga ebidensya laban sa mga perpetrator. Okay, maraming salamat po, Lieutenant Colonel Ramon Zagalan, tagapagsalita po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Magandang hapon.